Makakausap po natin sa puntong ito sa pamamagitan ng telepono ng tagapagsalita ng Philippine National Police, si Chief Superintendent Generoso Servo. Kaugnay po ito doon sa ibinalita namin sa inyo nangyayari sa Cavite, lalo lang Luna, doon po sa may bahay ni Senador Bong Revilla. Magandang hapon po sa inyo, Chief Superintendent Servo, si Mike Enriquez at Mel Tiangco po ito. Sir Mike and Ma'am Mel, magandang tanghali po. Opo, at sa ating mga tagapakinig. Kukunin po namin ang panig ng PNP na kapanayan po namin kanina ng live si Senador Revilla. Ano pa ho talaga ang report na natatanggap nyo dyan sa punong tanggapan ng PNP tungkol sa sitwasyon doon sa may bahay ni Senador Revilla at doon po sa Cavite? Base naman po doon sa official report natin na sinadmit po ng mga local police units natin sa probinsya ng Cavite. Yung nga po, alauna ng madaling araw po kahapon, ay nakareceive po ang Bacoor City Police Station ng mga report about armed men na umiikot po doon sa mansyon na later on nakilala nga po natin na pag-aari ni Senator Bong Revilla. At base po doon sa report din ng ating Cavite PPO ay nakitaan nila ng baril yung 5 sasakyan doon na umaaligid ay meron na silang nakitaan ng sinasabi nating pinagbabawal na baril at nung sila po ay yun nga po i-accost nila yung mga tao na yon, sila po ay nagtakbuhan at they sought refuge doon po sa loob ng mansion na sinasabi ko. Opo. At with that, legal naman po ang ginagawa ng ating mga pulis sa Cavite PPO, and in fact, they filed search warrant para nang sa ganun mahalugog po natin ng legal yung 5 kinilalang sasakyan na ngayon nga po ay nagtatago doon sa compound na pinag-uusapan po natin. Opo, Chief Superintendent, mga tigayan, meron daw dinakip ang PNP Cavite na mga alagad ng NBI. Yun po, earlier din, I think more or less a few hours before that incident, meron po rin tayong nahuli na 6 na tauhan ng mga nagpapakilalang National Bureau of Investigation at sila po ay nadala sa istasyon po ng police for questioning. At yun nga po, nung sila po ay tinatanong, napag-alaman na sila pala ay mga confidential agent. Yung 5 po, 6 po sila, yung 5 ron, ay nakilala po natin ng mga confidential agent, allegedly ng National Bureau of Investigation, and according to the police, yung isa doon po ay organic na miyembro ng NBI. Sila po hinanapan din ng mga papeles doon sa mga baril na nakita sa kanila. I think 2 po yun at wala naman po silang naipakita rin na exemption from the Commission on Elections. Kaya ginawa po ng police, pinapailan po sila ng demanda for violation of the election gun ban. Opo, Chief Superintendent Servo, uulitin ko lang po yung paliwanag ninyo. Ang sinasabi nyo, kaya po kayo nag-apply ng search warrant kasi doon na nagtakbuhan ba ikanyo yung mga sasakyan kagabi? Doon sa loob ng compound ni na Senador Revilla? Tama ba ho yung pagkakasabi ko noon, Chief Superintendent? Yun po, no? Earlier nga po, nung alauna, may nag-report ng armadong grupo, sila po may mga sasakyan dala na nakitaan sa loob ng mga pinagbabawal na baril. O sabihin natin mga baril. Nung sila po ay kinu-question ng ating mga authorities, ng ating mga police na nagresponde sa tawag ng ating mga mamamayan, sila po ay nagtago o they sought refuge doon po sa mansion na nakilala nga po natin ay pag-aari ni Senator Bong Revilla. So, ang PNP naman po natin, ang ginawang hakbang ay mag-file po ng dapat na search warrant upang sa ganun po ay mahalugog natin ng legal yung sinasabi po nating 5 sasakyan na sa ngayon nga po ay hinihintay natin kung ano magiging resulta ng ipinail po natin na search warrant. Panguling tanong na po para sa hapon na ito, Chief Superintendent Servo, kanina po sa aming panayam kay Senador Bong Revilla, may hinaing po siya na nagagamit daw yata yung mga alagad o ilang alagad ng PNP Cavite sa pangaharas sa kanila. Ano po naman ang panig ng PNP tungkol dyan sa sinabi na yan ni Senador Revilla? Ang Philippine National Police po at ito, paulit-ulit naman pong minimension ng ating Chief PNP General Purisima ang kanyang utos sa ating mga kapulisan nationwide. Kabilang na dyan ang Cavite PPO
ay talagang manatiling dedicated at committed sa kanilang trabaho bilang mga deputies ng ating COMELEC at sila po'y pinagbabawalan na gumalaw or even magsalita ng masasabi nating political, at sila po'y hindi pwedeng maging partisan, lalong-lalo na sa araw po na ito. So tinitiyak po natin sa inyo na kung meron mang mga violations na masasabi nating against dito sa mga utos ng ating hepe, ipagbibigay, yan po titingnan po natin. Marami pong salamat at magandang hapon po sa inyo, Chief Superintendent Generoso Serbo, tagapagsalita ng Philippine National Police.